Magandang araw po sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Isang bukas na aklat ang aking buhay. Bata pa lamang ako ay humarap na ako sa maraming pagsubok. Simple lamang ang aking pinagmulan. Isang librarian mula sa Bawan, Batangas ang aking ama, habang ang aking ina naman ay isang guro mula sa Cabagan, Isabela. Tatlo kaming magkakapatid. Sa kasamaang palad, namatay ng maaga ang aming panganay at ang bunso, kaya't lumaki kong nag-iisang anak. Noong ako'y 9 na taong gulang, nagkaroon ng kanser ang aking ina. Dahil sa kakulangan ng perang panggastos, namatay siya na wala kaming magawa. Ako ay naging ulila. Pinalaki ako ng aking tiyo na kapatid ng aking ama. Kasama ko sa araw-araw ay ang mga kasambahay. Nag-alaga ako ng baboy, namalengke, naglaba, namlansya ng aking mga gamit, at naglinis ng bahay at bakuran habang nag-aaral at nangangarap. Hindi ko kinahiya ang aking kinalakihan. Natuto akong humarap sa hirap ng buhay. Nagsumikap at nagpursige ako upang malagpasan ang mga pagsubok na iniharap sa akin ng tadhana. Nakaranas ako ng pananakit, panglalait at pangungutya, ngunit hindi ito naging balakin. Ako'y nagsumikap, ako'y nag-aral, ako'y naging abogado. Marami akong pwedeng tahaking landas, subalit pinili kong maging human rights lawyer. Pinili kong ipagtanggol ng libre ang mga mahihirap. Marami akong natulungan. Mga magsasaka, manggagawa, mangingisda, mga karaniwang taong kagaya ko na walang masandalan. At nang ideklara ang batas militar, sumama ako sa hanay ng mga nagtanggol sa ating demokrasya. Ibinuhos namin ang aming lakas sa pagtulong sa mga biktima ng karahasan ng abusadong rehimen. At dahil dito, ako ay ilang beses ikinulong. Ngunit nagpaigting lamang ito sa aking pakikibaka. Tuwing ako ay palalayain, tinutuloy ko ang pakikipaglaban hanggang sa naigupo ang marahas na rehimen noong February 1986 sa EDSA. Ni minsan, hindi ko inisip na natapos ang aking laban noong 1986 EDSA Revolution. Muli kong inisip ang mga karaniwang mamamayan. Kung magkakatotoo ang adhikain ng EDSA, dapat magsimula ito sa pagbibigay ng ginhawa sa buhay. Sa pagtatatag ng isang pamahalaan na kumakalinga at naglilingkod para sa lahat, lalo na sa mga mahihirap. Sa isang bagong demokrasya, dapat lahat ay pwedeng mangarap. Dapat lahat ay pwedeng umasenso. Yan ang naging laban namin sa lungsod ng Makati. Nang ako'y maging mayor ng Makati, inabutan ko ang isang lungsod na baon sa utang. Sira-sira at kulang ang mga eskwelahan. At tuwing may nagkakasakit, walang matakbuhan ng mga mahihirap tulad din ng yumaong kong ina. Nagkaisa kami upang harapin ang mga problema at sa awa ng Panginoong Diyos, kami ay nagtagumpay. Mga kababayan, ang Makati ngayon ay maituturing na huwaran ng serbisyo at paglilingkod. Sa Makati, lahat ng mamamayan ay tumatanggap ng pagkalinga mula sa isang pamahalaan na nakikinig at umuunawa sa kanila. Ang mga minimithi ng bawat Pilipino ay tinatamasa ng mga taga-Makati. Ang aming programang pangkalusugan na Yellow Card, libreng gamot at pagpapaospital ay huwaran sa buong bansa. Ang aming pampublikong edukasyon ay libre mula sa elementarya hanggang high school at mababang halaga naman ang tuition para sa kolehiyo. Libre pati pakain, libro, uniforme, modernong mga kagamitan.
papasok na lamang ang mga kabataan ng lungsod ng Makati na taas ang noo. At ang aming senior citizens ay libre ang sine, birthday cake, gamot at may cash allowance pa. Mga kababayan, ang pangarap ng marami naging totoo sa Makati. Ngayon ay nakikita natin na ang punong hitik sa bunga ay siyang binabato at ang ating pinag-aaruga ay siyang pilit na ginigiba. Paano ba? Paano ba natin sinasagot ang mga kasinungalingan? Paano ba natin pinagtitibay ang katotohanan? Muli kong sinasabi sa inyo sa ilalim ng aking pamumuno, dumaan sa lahat ng pagsusuri ang mga proyekto ng Makati. Laging tinitimbang, ni minsan hindi nagkulang. Ang mga ahensya ng gobyerno mismo ang nagpatunay na walang katiwalaan at walang pagmamalabis. Hindi na bago ang mga paratang nila sa akin. Tuwing halala na lang sa Makati ang ganitong kasinungalingan ay nilalako at binubuhay ng aking mga kalaban sa politika. Ngunit ang husga at tinig ng taong bayan ng Makati, serbisyong binay pa rin ang maaasahan. Sa ginawa nilang pagdinig sa Senado, ginamit nila ang mga taong hinusgahan na ng mga taga-Makati. Mga taong hindi lang minsan humarap sa paghuhusga ng taong bayan sa halalan at hindi lang minsan kung hindi ilang beses itinakwil ng taga-Makati dahil hindi sila karapat-dapat na maging lingkod bayan. Isa sa mga testigo nila ang nag-akusa na overpriced daw ang birthday cake namin sa senior citizens. Sinabi niya na 1,000 daw ang presyo ng bawat cake. Ngunit nang makita sa mga dokumento na 300 piso lamang, napilitin siyang umamin na siya ay nanghula lamang. Ang taong ito ay sumumpa na magsasabi ng katotohanan, ngunit hindi siya kinastigo ng mga senador. Hayaan po ninyo na sa pagkakataong ito ay sagutin ko punto por punto ang mga ipinaratang nila sa akin. Una, ang bintang na kanilang unang testigo na overpriced ang Makati City Hall Building 2 ay nakabatay lamang sa estima ng National Statistics Office o NSO. Ngunit ang NSO mismo ang nagsabi na hindi tamang batayan ang kanilang estima. Ang ibig sabihin, ito ay hindi ebidensya. Pangalawa, ang bintang na ang bidding ng proyekto do umano ay niluto o rig ay hubad na salita lamang dahil walang dokumentong ipinakita o pinanghahawakan. Pangatlo, ang bintang na kumita raw ang mayor dahil umaming kumikita ang vice mayor ay haka-haka lamang. Ito ang tinatawag naming mga abogado na hearsay o sabi-sabi lamang. Pang-apat, ang bintang na komisyon na di umano'y nakasilid pa sa malalaking bag ay sabi-sabi lamang ng dating vice mayor. Gaya ng iba pang sinabi sa Senado, wala ring ipinakitang ebidensya. Sa makatwid, wala sa pinangangalandakan nilang testimonya ang tatayo sa isang hukuman ng batas. At dahil hindi tatayo sa hukuman ng batas, ipinalalabas na lang nila sa malasirkos na pagdinig sa Senado. Ano ba? Ano ba ang katotohanan sa Makati City Hall Building 2 na ayaw madinig ng mga nag-iimbestigang senador? Muli, punto por punto, sasagutin ko po. Una, ang gusali ay pinatayo sa loob ng 5 taon at sa bawat taon ay hinahanapan ito ng konseho ng pondong gagastusin. At sa bawat taon na matatapos ang isang bahagi, ay dumadaan ito sa mahigpit na audit ng Commission on Audit o COA. Pangalawa,
Ang audit ng COA ay ginagawa taon-taon sa loob ng 5 taon. Bukod pa dito, sa technical audit ng mga technical na eksperto, inhinyero, arkitekto, surveyor at mga ekspertong accountants. Sa loob ng 5 taon, 10 audit ang ginawa nila at wala silang nakita ng anumang anomalya. Pero ang ilang senador, konting basa ng construction handbook, iniwawagayway pa nung isa kahit na hindi ito kailangan ng batas, konting kausap sa mga binayarang appraisers daw, at isang pasyal lang sa building, may konklusyon na agad ng overpricing. Pangatlo, ang kontratista ng gusali ay diretsyong nagsabi na hindi ako humingi o binigyan ng suhod. Pang-apat, kung mayroon mang komisyon na sinasabing kinuha ng Vice Mayor, ito ay maliwanag na para sa kanya lang. Mga kababayan, nakita naman ninyo ang mga pananakot at panghihiya na ginawa ng mga senador sa mga testigo na ayaw makisama sa kanilang mga panunulsol. Sa unang pagdinig ng usaping ito, lumuhok ang aking anak na si Junjun Binay, punong lungsod ng Makati. Magalang siyang humarap. Sinubukang magpaliwanag, ngunit ano po ang nangyari? Niyurakan ang kanyang pagkatao, hiniya, binaliwala ang kanyang mandato, at tinuring siyang walang alam at walang karapatang magpaliwanag. Pati yung mga taga-COA na sumulat ng regular at technical audit, inakusahan agad ng incompetent at bayaran kahit walang katibayan at anumang pagsusuri sa kanilang ginawa. Bukod sa ulat ng COA, makikita sa simpleng paghahambing ng Makati City Hall Building 2 sa ibang gusali ng gobyerno na walang overpricing at anomalya dito. Kung talagang gusto nilang ihambing ang gasto sa Makati City Hall Building 2, dapat nilang ihambing sa ibang mga government buildings tulad ng Iloilo Convention Center, House of Representatives Annex Building, House of Representatives Renovation at North Lounge Extension, Calambas City Hall Complex, Bangko Sentral ng Pilipinas sa Dumaguete City at Naga City, Sandigan Bayan Building. Ang presyo ng Makati City Hall Building 2 ay 69,549 pesos kada metro kwadrado. Ito po ay mas mura sa presyo na 74,751 kada metro kwadrado ng Batasang Pambansa Annex Building. At sa 68,140 pesos kada metro kwadrado ng dalawang palapag ng Iloilo Convention Center, at ito ay isang phase pa lang. Mga kaibigan, bakit nila sasabihing overpriced ang Makati City Hall Building 2 kung halos pareho naman ang presyo nito sa ibang katulad ng gusaling pampubliko? Bakit ang proyekto ng mga kasama sa politika itinuturing na matuwid at tama, pero kapag sa iba, kaagad kinakastigong tiwali at baluktot? Sa loob na mahigit na 28 taon, paglilingkod ko sa bayan, 2 administrasyon ang nagtangkang patahimikin ako. Ginamit ang kapangyarihan at lahat ng ahensya ng gobyerno upang ako ay gipitin at piliting sumuko. Ngunit dahil nasa panig ko ang katotohanan at kayong aking mga kababayan, hindi po sila nagtagumpay. Ngayon naman, inuusig nila ako dahil sa ayaw ng mga ambisyosong politiko na ipagpatuloy natin sa buong Pilipinas sa mga programang sinimulan natin sa Makati. Ayaw nilang makatulong tayo sa mga mahihirap. Palibhasa sila ay mga anak mayaman at mapangmata ang kaugalian. Hindi ako bago sa pagsubok. Iyan ay hinaharap ko kahit nung ako ay bata pa lang. Humarap at patuloy akong humaharap sa mga pagsubok.
At sa tuwing may pagsubok, hindi ako umaatras. Ako ay laging lumalaban. Ngunit, ang laban na hinaharap po ngayon ay hindi lamang laban para kay Jojo Binay. Ito ay laban para sa bayan. Ito ay laban para sa sambayan ng Pilipino. Ito ay laban para sa lahat ng Pilipino na natutulog sa kariton, sa mga pumapasok sa eskwela na walang notebook at libro o hindi man lang nakakakain, sa mga piyon at karpintero na walang tahanan, sa mga magsasaka na walang sariling lupa, sa mga araw-araw ay naghihirap at nagtitiis pumila sa MRT at LRT, sumusuong sa trapiko at baha, at umuwi sa gabi na may pangamba dahil sa laganap na kriminalidad. Ito ay laban para sa ating mga kababayan na hindi pa nagiging kabahagi ng kasalukuyang pag-unlad ng ekonomiya. Walang saysay ang pag-unlad ng ekonomiya kung marami ang nagugutom. Dapat may pagkain sa lamesa ng bawat Pilipino. Dapat may diploma sa bawat dingding ng tahanan. Kulang ang pag-unlad kung marami ang walang trabaho. Kailangang umabot sa karabihan, lalo-lalo na sa mga mahihirap. Ang benepisyo ng pag-unlad, mga kababayan, ay dapat mangyari. Kasama po ninyo ako sa pangarap ng bawat Pilipino. Bugbugin at laitin man tayo kaliwat kanan, babangon tayo at lalaban. Sa aking mga katunggali, iangat natin ang antas ng pamumulitika. Tigilan natin ang pagsisinungaling at paninira sa kapwa. Humarap tayong lahat sa isang malinis at patas na halalan. Ipakita natin ang ating kakayahan at karanasan upang maging batayan ng taong bayan. Mga kababayan, ito naman ang panata ko po sa inyo. Kung paano ko ibinuhos ang aking oras at kaalaman para tiyakin na ang mga taga-Makati ay magiging kasalo sa pag-unlad, iyan din ang patuloy kong ginawa bilang inyong halal na pangalawang Pangulo ng ating bansa. Tungkulin ko na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga manggagawa sa iba't ibang bansa. Ito po ang mga OFW. Buong puso kong binibigay ang aking sarili para maisulong ang kanilang dignidad. Pinilit kong maging tulay sa kanilang pangangailangan. Tungkulin ko ang pagpapabahay sa ating mga kababayan. Sa huling bilang, meron na po tayong 100 milyong Pilipino na ating dapat paglingkuran. Ang hamon sa ating pamahalaan, madagdagan pa ang bilang ng mga pamilya na may matatawag na sarili nilang tahanan. Tungkulin ko rin ang pangalagaan ang pondo ng pag-ibig. Naihinto namin ang pagsasamantala ng ilang mga land developers sa pondong pinaghirapan ninyo. At ngayon ay nagbibigay na ang pag-ibig ng napakaraming benepisyo sa milyong-milyong miyembro nito, kasama mga OFWs, kasambahay, mga driver, at mga nagtitinda sa kalye. Mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, sama-sama tayong lalaban sa kahirapan. Sama-sama tayong lalaban sa pagdurusa na hinaharap natin araw-araw. Sama-sama tayong lalaban sa takot na dulot ng kriminalidad. Sama-sama tayong lalaban sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sama-sama tayong lalaban sa problema ng ating mga kabataan. Walang atrasan. Lalaban po tayo para gumanda at guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang mga ating